Nagpakawala ang Islamikong Republika ng Iran na isang misil patungong Jerusalem at ang ilang bahagi nito ay bumagsak sa bundok ng templo. Ilang metro lang ang layo mula sa Golden Dome. At hindi lang iyon, ang ilang bahagi ng parehong misil ay bumagsak din sa loob ng complex ng simbahan ng banal na sepulkro at pati na rin sa tabi nito sa loob ng Jewish quarter. Ibig sabihin, ang isang misil mula sa Iran ay hindi winasak ang domo ng bato, ang Golden Dome, dahil lamang sa interbensyon ng Israel. Dahil mula pa noong simula ng digmaang ito, mahigit 2 linggo na ang nakalipas, walang pinipiling nagpapakawala ng mga misil ang Iran laban sa Israel. Inuuna ang mga sibilyang lugar at pati na rin ang mga banal na lugar. Maging mga banal na lugar na mga Hudyo, Kristiyano at pati na rin ng mga Muslim. Mula na magsimula ang labanan, ilang ulit nang tumunog ang mga sirena dito sa Jerusalem. Ibig sabihin, ilang ulit, 12-12 ng mga misil ang pinakawalan papunta sa Jerusalem, kabilang na ang marami na sadyang itinarget sa lumang lungsod ng Jerusalem. Lahat ng ito ay wasak na sana kung hindi dahil sa interbensyon ng Israel, lalo na ang mga anti-missile na sistema tulad ng Iron Dome. at eksaktong yon ang nangyari kahapon. Isang Iranian na misil ang pinakawalan papunta sa lungsod, sa lumang lungsod ng Jerusalem. Kadalasan, nasasabat ang mga misil na ito malayo sa lumang lungsod at sa kanilang destinasyon. Pero kahapon, nagawa lang ng sistema na masabat ito na ang misil ay mas malapit na. Nasa Jerusalem pa ako noon nang marinig ko ang pagsabog ng misil. Ramdam mo talaga ang pagkakaiba kapag doon mismo sa lungsod na sabat. Ano ang nangyari? Malapit na sa huling destinasyon nang masabat ang misil na iyon. Kaya naman, at ang mga pira-piraso na misil na iyon ay bumagsak sa lumang lungsod, lalo na sa 3 pangunahing lugar. Ang pangunahing punto ay eksaktong nasa ibabaw ng bundok ng templo. Nasa ilang metro lang tayo mula sa ginintuang kubo ng domo ng bato. Ito ang lugar kung saan matatagpuan ang kabanal-banalan, ang pinakabanal. Ang tuktok ng bundok Moriah ang lugar ng kaba ng tipan. Dito rin dinala ni Abraham si Isaac upang ialay bilang sakripisyo. Pinag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang lugar sa buong mundo. At ilang metro lang mula roon, bumagsak ang mga pirasong iyon at bumagsak sila eksakto sa tabi ng domo ng mga espiritu na siyang natatanging orihinal na bahagi na nanatili mula pa noong panahon ni Jesus. Mula sa panahon ni Jesus, noong ikalawang templo ng Jerusalem na nasa loob pa rin ng lugar ng templo ng Jerusalem. At maari lang talaga nating isipin kung ano ang maaring nangyari kung hindi na-intercept ng Israel ang misil na yon. At hindi lang siya, mga kaibigan, maraming mga misil ang itinarget talaga sa lugar na ito. At mayroon tayong ilang mga video ng pag-intercept ng mga misil mismo sa lugar na ito. Hindi maisip kung ano ang ginawa ng Islamikong Republika. Sinabi namin na ang mga pirasong ito ay bumagsak sa bundok ng templo sa tabi ng gintong simboryo. Pero gusto kong patuloy kayong tumingin. Dito, eksakto sa likod ko, makikita natin ang isang puting simboryo. Ito ang Sinagoga Hurva at eksakto sa likod nito, bumagsak ang mas marami pang piraso ng misil na ito. Ang sinagoga, Hurva ang puso ng Jewish quarter, isang lugar kung saan ako naroon. Isang araw, bago bumagsak ang mga pirasong iyon, ito ay lugar na may mga naglalakad at maraming batang naglalaro sa plaza at kalsada. Do bairro que não havia ninguém, que é justamente o único estacionamento do bairro judaico. At salamat sa Diyos. Ang tanging nagawa lang nila ay sirain ang mga sasakyan sa paradahan. Pero ang misil dito ay muntik nang tumamas sa mga lugar kung saan maraming tao, pati na rin sa bundok ng templo. Muntik na nitong tama ng Golden Dome, pero bumagsak ito ng ilang metro sa tabi. At kung patuloy tayong tumitingin, makikita natin ang gusaling ito na may 2 kulay-abong simboryo na may mga krus sa itaas. Ito ang simbahan ng banal na sepulkro, isa sa pinakamahalagang simbahan sa Jerusalem at sa buong mundo. At ang mga piraso ng parehong misil
ay bumagsak sa loob ng kompleks ng simbahan. Hindi ka pani-paniwala. Salamat sa Diyos. Hindi ito bumagsak mismo sa simbahan, hindi sa mga dome, kundi eksaktong katabi lang kung saan naroon ang kirahan ng mga Griegong Orthodox na pari, na bahagi ng mga tagapagbantay ng simbahan. Mga kaibigan, ang mga taong nagbabantay araw at gabi sa simbahan, nagbabantay sa banal na lugar na ito na napakahalaga. Doon mismo sa bubong nila, bumagsak ang misil na yon, salamat sa Diyos. Wala ring nasaktan, kaya sa 3 lugar na binagsakan ay walang nasaktan. Totoo nga bang ito ay isang himala? Sinasabi natin na dahil sa isang himala, dahil sa ilang metro lang, walang malaking pinsala sa simbahan ng banal na sepulkro. At talaga namang, sa pag-iisip pa lang kung ano ang maaring nangyari dito sa Jerusalem kung wala ito. Ng sistema ng Iron Dome. At ang tanong ko ay, paano hindi ito naging pangunahing balita sa lahat ng newscast, sa lahat ng dyaryo sa buong mundo? Ang Iran ay walang pinipiling inaatake ng mga sibilyang lugar gaya ng palagi nilang ginagawa, pero inaatake rin nila ang mga banal na lugar, Kristiyano, Hudyo at Muslim. Ang pisikal na integridad ng bundok ng templo, ng doma ng bato, ay nanganganib dahil sa Iran at nakita natin na muntik na mangyari ang isang nakakagulat na bagay. At dahil dito, habang tinitingnan ang domo ng bato na nakatayo pa rin sa ngayon at hindi pa nasisira dahil lang sa interbensyon ng Israel? Pero nagtatanong ako, paano kaya itong nangyari kahapon noong 16 ng Marso, 2026, paano kaya na hindi ito pinag-uusapan at isinisigaw sa 4 na sulok ng mundo? Ang mundo ay humihingi ng respeto para sa pananampalataya at sa banal na lungsod. Ako mismo ay nakatira dito sa Jerusalem, pero sa bagong lungsod. Kinailangan kong pumunta sa lumang lungsod na yon kahit hindi ko plano. Iniwan ko ang mga anak ko sa asawa ko at pumunta rito para ipakita sa inyo ang nangyayari. Dahil nabubuhay tayo sa mga makasaysayang araw at talagang nakakagulat para sa akin kung paano nananatiling tahimik ang mundo o hindi nila pinag-uusapan ang mga bagay ng buo. Madalas, maraming fake news na kumakalat tungkol sa mga pangyayari, pero sa palagay ko, mas nakakagulat at mas kahanga-hanga ang totoong nangyayari ngayon kaysa sa mga balita. At marahil, pati ang kaugnayan nito sa mga darating na kaganapan, ang kinabukasan ng Jerusalem at ng buong mundo. At dahil dyan, kinailangan kong pumunta rito ngayon para sabihin lahat ng ito sa inyo, pero gusto ko ring ipakita ito sa inyo. Kaya ang gusto kong gawin ninyo kasama ko ngayon ay maglakad tayo at tingnan natin mismo ang lugar kung saan bumagsak ang ilan sa mga piraso ng misil ng Iran. Kaya maglakad tayo ngayon dito sa Jerusalem. Sobrang naapektuhan ako sa mga nangyayari dito sa Jerusalem, kaya nakalimutan ko pang gawin ang intro ng channel. Gusto ko kayong opisyal na batiin dito. Sa mga hindi pa nakakakilala, ako si Aline mula sa channel na Israel kasama si Aline. At ang gusto kong gawin, ang ginagawa natin dito sa channel ay ipakita ang kasaysayan at lalo na ang kasaysayang biblikal ng Jerusalem. Ngayon, hindi talaga natin kayang pag-usapan ng nakaraan, kundi pag-usapan ng kasalukuyan kung ano ang nangyayari ngayon dito sa Jerusalem. At marahil, pati na rin ang mga epekto nito kung paano ito makakaapekto sa hinaharap na kasaysayan, sa kinabukasan ng Jerusalem, ng buong Israel at ng buong mundo. Gusto ko lang ipakita kung nasaan tayo ngayon. Nandito tayo sa puso ng Jewish quarter ng lumang lungsod ng Jerusalem. Ito ang tinatawag na Plaza ng Hurva. Dito, 2 araw nang nakalipas, ibig sabihin, bago bumagsak dito ang mga piraso ng missile sa lumang lungsod, nandito ako at tingnan ninyo kung nasaan tayo. Makikita natin sa likod natin ang puting simboryo. Iyan ang Sinagoga Hurva na nakita natin mula sa malayo. At dito sa likod ko, makikita ang gintong menora. Pwede kayong lumapit para makita ito. Ang menora na ito ay ginawa ng Temple Institute. Ang layunin nito ay mailagay sa loob ng 3 templo ng Jerusalem.
Linawin natin na hindi dapat paniwalaan ang fake news na kumakalat sa internet. Lahat ng mga video na nagsasabing ang Templo ng Jerusalem, ang ikatlong templo, ay nagsimula ng itayo o may eksaktong petsa kung kailan ito mangyayari at ang sagot ay hindi. Hindi pa nagsisimula ang pagtatayo ng templo, wala pang petsa kung kailan ito mangyayari. Pero ang totoong nangyari ay ang mga instrumento, ang mga kagamitan sa templo, karamihan sa mga ito ay naihanda na. At ilang linggo lang ang nakalipas, ang gintong menora na ito ay binigyan ng bagong patong ng ginto. Ginawa ito ilang taon nang nakalipas at ngayon ay may bagong patong. Kaya makikita natin ang kislap at kung paano ito handa na. At kung titingin tayo sa paligid natin, makikita natin na maraming tao ang naglalakad dito. Medyo parang kabaligtaran pa nga, kasi sa unang tingin parang walang nangyayari. Pero sa totoo lang, kabaligtaran yun. Nabubuhay tayo ngayon sa mahalagang panahon ng kasaysayan ng Israel, Iran at buong gitnang silangan. Mas eksakto dito sa likod, ilang metro lang mula sa kinaroroonan natin, bumagsak ang mga piraso ng Iranianong misil. Medyo malalaking piraso rin ang bumagsak dito. Kaya maglalakad tayo ngayon. Maglalakad tayo ng sabay para ipakita ang eksaktong lugar kung saan bumagsak ang misil. Sumama kayo sa akin! Sabay nating nilalakad mula sa Gintong Menora at sa Sinagoga Hurva papunta sa paradahan kung saan bumagsak ang mga piraso, ang mga labi ng Iranianong misil na ito. At sinasadya kong hindi putulin ang pagkuha ng video. Iiwan ko ang buong paglalakad para makita ninyo na napakaikli lang talaga ng lakad na ito. Ilang metro lang ang layo nito, 1 minutong lakad lang, at dito sa unahan, makikita na natin ang paradahan. At nandito tayo mismo sa lugar kung saan bumagsak ang isa sa mga piraso ng Iranianong misil. Eksaktong dito nakaparada ang itim na sasakyan kahapon at dito bumagsak ang piraso ng misil. At noong bumagsak ito, agad na dumating ang pulisya at isinara ang buong lugar na ito dahil ang mga piraso ng misil ay maaaring napakadelikado. Maaaring may mga nakalalasong materyales at kadalasan ay may lamang pampasabog sa loob. Kaya para maiwasan ang dagdag pinsala, agad dumarating ang pulisya, iniinspeksyon at kinokolekta ang mga ebidensya, tinitiyak na ligtas ang lugar bago ito muling buksan. Mabilis nilang ginagawa ang pagbubukas. Makikita ninyo na ilang oras lang ang lumipas, wala pang 24 na oras matapos ang insidente at halos bumalik na sa dati ang buong lugar. Makikita natin ang kaunting basag na salamin sa sahig, pero bukod doon, wala na tayong makikitang iba dito. At yung kotse sa itaas, alam kong siya yung nasira. Nandito pa rin siya sa parking lot. At saka, inilipat nila yung kotse. Ipapakita ko sa inyo kung gusto ninyo. Ginagawa lahat ito dahil isa sa mga uri ng bomba na ginagamit ng mga Iranian ay isang bomba na ilegal sa karamihan ng mga internasyonal na kasunduan na tinatawag na cluster bomb. Ang ginagagawa nila ay napapalipad sila ng missile at kapag malapit na ito sa target, sinasadya nitong maghiwa-hiwalay sa maraming maliliit na bomba. Mas maliit ang mga pampasabog na ito, kaya imbes na bumagsak sa isang lugar, ikinakalat sa maraming punto at nagdudulot ng malawak na pagkasira. Ang isang cluster bomb dito sa lumang lungsod ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng mga siglo at milenyo ng kasaysayan. Gusto kong ipakita sa inyo ang sasakyan na nandito at nilipat sa kabilang paradahan. Tara, sumama kayo! Ang mga Iranianong misil ay kailangang maglakbay ng hindi bababa sa 1,200 kilometro para makarating sa Jerusalem.
At depende kung saang bahagi ng Iran sila inilunsad, maaring lumampas pa ito sa 2,000 kilometro. Pinag-uusapan natin ang isang misil na naglakbay ng mahigit 1,000 kilometro at sumala, kumbaga, ng ilang metro lang mula sa target. Ilang metro lang mula sa banal na sepulkro, sa domo ng bato, bumagsak pa ito sa bundok ng templo at dito rin sa Jewish quarter. Talagang nakakabilib ang nangyari na wala pang 24 na oras ang nakalipas. Pero ang pinakamahalagang dapat nating tandaan ay kung ano ang nakasulat sa mga awit. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, laging handang tumulong sa oras ng kagipitan, kaya't hindi tayo matatakot. Ang pagtanggi, Islamikong Republika ng Iran, kasama ang kanilang mga kaalyadong terorista, ang mga Houthi, Hamas at Hezbollah. Hindi nila tayo kailanman mapapatakot o mapapasindak dahil ang ating pananampalataya ay hindi kailanman mababali. Kahit na sinusubukan nila tayong takutin sa pisikal na paraan, nandito pa rin tayo at masasabi nating hindi nila kayang sirain ang ating pananampalataya at ang ating diwa. At salamat sa Diyos, lahat ng nangyari nitong huling 24 na oras dito sa Jerusalem ay nagdulot ng pisikal na pinsala, ngunit walang taong nasaktan. At nandito kami upang humiling ng panalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem, gaya ng nakasulat sa Biblia, para sa kapayapaan ng buong Israel at para sa kapayapaan ng buong gitnang silangan. At naway ang mga mamamayan Iranian ay tuluyan ng makalaya mula sa mga kuko ng Islamikong Republika na naggapos sa kanila ng 47 taon. Ibinadarasal at nais namin na kabutihan at kalayaan ng mga mamamayang Iranian. At nawa ay maging mas ligtas at mas mabuting lugar ang buong mundo. Kapag bumagsak na ang Islamikong Republika at mga ayatollah, at kung nais ng Diyos, mangyayari ito agad.